So, isa-isahin natin yung mga bagong OLA sa Play Store na tignan natin at silipin natin kung lahat ba ito ay nasa list of recorded online lending platform ng SEC. Total, kailangan nating alamin, magkaroon tayo ng heads up o idea kung lahat ba sila rehistrado at lahat ba sila legit at talagang pwedeng utangan, maasahan ba natin at makaiwas tayo doon sa mga, alam nyo na, mga harassment, mga pang-aabuso na ginagawa nito mga OLA na ito, lahat bagong-bago lang sa mga Play Store. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, magpapasalamat lang po muli ako sa inyo ng husto sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking mga social media account. So, paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo po para marami po makapanood ng mga sumusuporta, tumatangkilik dyan sa mga online lending apps kung sila ba legit o hindi. Hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So, kung kayo ay nanonood sa Facebook at TikTok ko po, itong mga babanggitin ko pong mga OLA na nasa Play Store at bago, ay lumipat na po kayo doon sa aking YouTube channel dahil doon ko po ilalagay lahat ang kompletong detalye at impormasyon na mga gusto nyong alamin kung sila ba ay rehistrado o hindi at iisa-isahin natin doon sa aking YouTube channel. So, lipat na lang po kayo ron para doon nyo ipagpatuloy yung panonood. Pasensya na po. Alright, simulan na natin yung ating discuss, no? Pero bago ang lahat, bibigyan ko lang kayo ng advice ulit muna bago ko isa-isahin yung mga OLA na ito, okay? Kung sakasakaling makahiram kayo rito, tapos wala naman sa list of recorded online lending platform, at tawag doon, medyo magkaroon na kayo ng ideya na medyo alamin nyo na, iwasan nyo na, huwag nyo nang utangan kung may bibigay ko sa inyo, kung may papaalam ko sa inyo na wala sila sa list of recorded online lending platform, okay? Iwasan nyo na lang kesa magkaroon kayo ng problema in the future dahil nga, yung iba nga dyan, rehistrado, pero lumalabag pa rin sa interest, lumalabag pa rin doon sa mga fair debt collection practices, di ba? Yun sa mga pamamahiya, sa mga pananamantala do sa ating mga data privacy sa pagkuha ng mga impormasyon natin, hangga't maaari, huwag nyo nang tangkilikin na lang. Iwasan nyo na lang at para maging iwas sakit ulo, huwag na kayong problema. Diba? Okay? Yun lang advice ko sa inyo kasi huwag tayong basta-basta uutang kung tayo hindi sigurado doon sa isang OLA na ating uutangan na na-download natin sa mga Play Store. So, simulan natin itong OLA, itong mga bagong OLA na nasa Play Store. Kung legit ba talaga silang mga rehistrado o recorded sa list ng SEC, ng mga online lending platform. So, simulan natin kay Pesomo. Okay? Sinilip ko siya, under naman siya ng company name ng Pearl Lending Company Incorporation. So, si Pesomo, sinilip ko na maigi doon sa list of recorded online lending platform bago ko simulan ito ay wala talaga akong makita na Pesomo. Pesogo meron, pero hindi siya yon, di ba? Pero nung tinignan ko naman siya sa lending company, yung Pearl Lending Company Incorporation is, nandun naman po siya, rehistrado naman po sila doon sa lending company, okay? Then, tong si Money Pera, same as doon sa una, wala rin siya sa list of recorded online lending platform ng SEC. Pero yung kanyang company name na si Best Friend Lending Corporation, nung sinilip ko sa lending company na rehistrado sa SEC, is nandun rin naman po siya, okay? Ngayon si Peso Cow, sinilip ko rin po siya, no si Peso Cow, wala rin po siya sa SEC list of recorded online lending platform, pero yung kanyang company name is naka-registered po sa Delicia Lending Investor, okay? Nasa lending company po siya. Tong si Yescom, medyo may issue sa akin to si Yescom no? Yung bago lang din, no? Kailan lang. Tapos, yung kanyang company, Green Pocket Lending Corporation, which is naka-registered din sa lending company, okay? Registrado po siya, pero pinagtataka ko, nung sinubukan ko po siyang applyan, yung Yescom, yung binigay sa aking OTP, galing kay Isibaro. Hindi ko pa nagagawa yung video, pero talaga legit, nga doon po siya. Talaga siya yung nagbigay ng OTP. Nung nag-try ako mag-apply dito at i-review ko, ang nagbigay ng OTP is DEC Barrow. Na kapatid ni Bene. Okay? Kapatid po ni Bene si Barrow. Kaya medyo confused sa akin itong ganitong klase ng OLA, no? Kasi, dapat malinaw Hindi yung meron siyang pangalan na Green Pocket Lending Company, tapos nasa online loan app, Play Store,
Yescom, tapos magte-text si Isibaro o si Benny, something like that, di ba? Very confusing. Sana si SEC silipin itong mga ganong klase ng mga OLA na bago sa Play Store. Pagkatapos, pag sinilip mo, wala na nga sa list of recorded online lending platform, nag-ooperate nang hindi sila nakarecord. Kasi automatic yung pagka meron sila mga online lending apps, kailangan iparehistro rin at pa-record doon sa SEC. Then si Peso 101, wala rin siya sa list of recorded online lending platform. Pero, nandun po siya sa lending company, okay? Registrado naman po siya doon. And then, ito si Easy Loan. Dito, na-confused din po ako rito, mga kadyani, kay Easy Loan. Kasi nakalagay po rito sa kanyang company name is Second Pay Financing. No? Second Pay Financing, which is, nung sinilip yung financing company, registrado naman. But the problem is, mayroong Easy Loan na nakarehistro sa list of recorded online lending platform is yung Hupan Lending na kapatid ni Cashme. Okay? Medyo confusing, no? SEC, silipin nyo yung mga ganito klase ng OLA na ang gulo ng sistema. Meron siyang rehistradong ibang lending company o financing company, pagkatapos meron siyang ibang pangalan doon sa list of recorded online lending platform, no? Medyo nakakasakit lang ng ulo, okay? And then, ito pa, si Peso BIP na yung kanyang recorded online platform is wala po. Then, meron po naman siya registrado sa lending na Huwasin. Wala rin po yung lending company na Huwasin, okay? Nagkagulo tuloy ako, may inisip akong iba eh. Yung Huwasin lending, hindi ko rin po nakita sa lending company at wala rin po yung Peso BIP sa list of recorded online lending platform. So, sana malinaw na wala rin siyang rehistro even in the lending. At kung sa financing, hindi ko rin napansin, baka mamaya nalito lang ako o something like that. Pero hindi ko siya napansin, okay? Hindi ko po siya nakita kung registered siya o may lisensya siya to operate as a lending company o financing company. And then, yung isa, ito yung pinakamalupit, yung Mobipera eh. Kung makikita niyo yung Mobipera, no? Si Mobipera ay hindi ko rin siya nakita sa list of recorded online lending platform. Pero nung nasilip ko siya using the Google Ads shop, yung kumbaga shop niya kung paano malalaman ko sino mga nag-advertise. Sinilip ko, nalaman ko na si Mobipera, yung bagong OLA sa Play Store, is nagpapa-advertise is si UPeso. Ganun po. Kaya nagulat ako nung nakita ko po ito. Ito po si Quick Pera Lending Corporation. Hindi ko siya nasilip din sa lending company. No? Hindi ko napansin masyado. Pero I guess baka nasa lending company. Hindi ko siya nasilip agad kanina eh. And then, pero nung sinilip ko yung advertiser, ulitin ko, is under siya ng UPeso PH Lending. So, kung magkakaroon man kayo ng problema rito, yung advertiser, yan yung nagpo-produce na ilagay sa mga social media accounts o pages para magkaroon ng ads. Sila po yung nagbabayad doon. Yun ang pagkakaintindi ko para i-advertise nila yung Mobipera. Okay? So, yun nga, no? Medyo maging maingat sana tayo sa mga ganitong klase ng mga OLA na akala natin bago, pero wala pala sa list ng recorded online lending platform. Mag-iingat po tayo sa mga ganyang klase ng mga OLA. Kasi para sa akin, it's better to prevention is better than cure. Kaya subukan natin, magkaroon tayo ng problema in the future, di ba? Iwas pusuin na lang tayo. Huwag na lang natin subukan, kasi kung susubukan natin, maaaring magkaroon tayo ng problema in the future na magkaroon tayo ng utang, hindi natin agad nabayaran dahil halos karamihan sa mga OLA na ito, 7 days. Baka, imbis na makatulong sa iyo, sa financial problems ninyo, in the situation na hindi maganda, bigla ka nagka-problema, biglang hindi kayo nagkaroon ng sahod, biglang na-delay, biglang nagkaroon ng emergency sa pamilya nyo, di ba? Iwasan nyo na lang. Mas magandang hiraman na lang siguro is mga kakilala, yan may advice ko sa inyo na talaga nalalapitan nyo at malalapitan nyo at wag na lang sa mga ganito kasi kukuha na lang kayo ng mga info dahil ang gulo, napakagulo ng kanilang system. Biruin mo, meron silang lending tapos wala sa list of recorded online lending platform na which is kailangan ng SEC para malaman nila kung meron silang mga online loans na website at app-based, okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.